Okay. Dear respondents, or good day, Miss Clara. We are student researchers of Bachelor of Science in Tourism Management from De La Salle College of St. Benilde, and we are conducting a study titled Preserving the Human Desire to Create Art, Sustainable Heritage Tourism Management, and Governance of the Angono, Binangonan Petroglyphs as part of our academic requirements. We are inviting you, if you may participate in our research study regarding the management and governance of the Angono, Binangonan Petroglyphs, or ABP. You were selected as a participant through purposive sampling because of your professional expertise and role as a key stakeholder in the conservation of the natural cultural treasure. The goal of this interview is to identify the administrative challenges, resource allocation, needs, and the alignment of local policies with the Natural Cultural Heritage Act, RA 166, and the 2023 amendment, which is RA 11961. If you agree to participate, the researchers will conduct a semi structured interview lasting approximately 20 to 30 minutes with your permission. The interview will be audio recorded to ensure the accuracy of the data. Your responses will be treated with professional confidentiality in the final research paper. And option A po, miss, you will allow your name and office position to be cited in the study. Option B, you prefer to be anonymous. Like parang ano lang po, office lang or National Museum officer lang po, ganun. And your participation is entirely voluntary. You may refuse to answer any specific questions or withdraw from the interview at any time. So rest assured that any information gathered will be strictly confidential and used for research purposes only. Names are optional and we guarantee your anonymity and privacy. The researchers will be the ones with access to your data. And the contact details of the researchers are listed below. Should you have any queries, so ako po si Stephen Carl Emperado and yung kasama ko po si Michael Jake Nick daw and yung babae po namin kasama ay si Christine Jo Espiritu. So thank you very much for your contribution to heritage conservation. Sincerely, the researchers po. So with your consent po, by signing below, you acknowledge that you read and understood the information provided above. Merong opportunity to ask questions and they have been answered with to your satisfaction, and of course you voluntarily agree to participate in this interview, and with your signature po, and magche-check rin po kayo later po, you consent to the audio recording of this interview, and then we can use your answers po based on our recording to direct the quotes for our research report po. Okay. Okay po. So for our first question po, I know the core objective is to identify the alignment of local policy with national law and administrative gaps. So number one po, Miss, how would you describe the current division ng labor po between National Museum and the LGUs ng Angono Binangonan? Actually, ang labor force talaga, ang personnel talaga nag-handle for the monitoring and maintenance of the NMP Angono Binangonan Petroglyphs is the National Museum. Mm-mm. So wala na pong control si LGU or si Binangonan Angono for the management of the Angono Binangonan Petroglyphs. Pero in terms of promotion, actually, meron silang mga na sharing Mm-mm. about the promotion of the petroglyphs. Ayun lang ang inaasahan namin, lalo na sa tourism. Okay po. So, yun lang po ba, Miss? Yes, Okay, yes. thank you so much po. So, what are the specific challenges in enforcing the heritage laws like yung kagaya nga po ng RA 166 when visitors or residents violate site protocols? Actually, ang challenge, so far naman sa na-experience ko dito, wala naman na, ay, minsan lang na may nag-vanda sa CR, pero about the petroglyphs, wala naman. Okay. So, before siguro, no, kung hindi man siguro na monitor directly yung petroglyphs, maybe dahil kulang siguro sa staff before, kasi isang caretaker lang before ang na-assign dito. So, hindi natin alam all the time kung namomonitor niya yung area. So, sa ngayon po, all the time po, namomonitor naman po yung area. Mayroon tayong CCTV 24 hours, and then, operational naman ang ating CCTV. And then, security, 12 hours ang duty nila. 24 hours actually. Dalawa sa araw, dalawa sa gabi. So, 24 hours nakamonitor lahat po ng staff. Then, every time na may madagdag man na vandas dyan,
magkakaroon po ng may mga accountables po Mm. for the for Okay. the any revision or any damage. Okay po. Thank you so much po. So, number 3 po, in your view, how effective are the current physical barriers like mga fences ng decks in preventing the quote-unquote human desire to create art on the actual petroglyphs po? Yes, very nakakatulong po talaga, very helpful po. Since ito po ay recommended ni Dr. Nicholas Stanley Price noong 1996, isa siyang member ng World Monument to Watch Association. So, siya yung nag-recommend na mag-install ng viewing deck to avoid the people to come in, to avoid the damage of the petroglyphs. So, nakakatulong po talaga siya para hindi po direkta na makalapit yung mga tao at hindi po magdagdag ng vandals or masira ang ating petroglyphs. Okay po. Thank you so much po. So, number 4 question, Miss. How does the local government balance the right of private residents, or the quote-unquote residential expansion, with the need for a protected heritage buffer zone? Actually, yung buffer zone ang inaabangan namin, no? Pero sa ngayon po, wina-workout naman ng National Museum regarding the buffer zone, and then sa ngayon po yung title po ng lot po, kung hanggang saan po yung donated ng property, yun po ang wina-workout ng National Museum para mapa-title po sa in the name of the National Museum kasi naka-donated lang po siya, no? Pero hoping po na magkaroon po ng buffer zone to situate kung ano, at saka ma-clear po talaga kung saan po yung area, hanggang saan po talaga yung sakop ng National Museum. Pero sa ngayon po, improvements wise, no, meron po tayong proposal from the NMP na to develop the right of way. Yun lang po. Sa ngayon po, hindi ko pa lang alam, siguro ang management na makakasagot kung nag-agree na ang owner for the proposal na i-develop yung ating right of way. Okay. Yung papunta sa labas hanggang highway po. Lalo na yung mga signages na ilalagay, and then yung welcome to the National Museum, ang unang binangon petroglyphs. Yun po inaabangan namin. Pero dito sa loob, mayroong naka-program ngayon, this year po implement yung infographics po na ilalagay ng National Museum for additional information related to the petroglyphs, and then plants, animals, i-describe ng mga researcher natin. Okay. And then, i-update din po yung ating history and background sa loob. So, marami pong maladagdag na improvements. Okay. Thank you so much po, Miss. So, for our number 5 po, there is visible urban encroachment nearby. So, are there active zoning ordinances that prevent further housing development toward or near the petroglyphs po? Sa ngayon po, may naman po, agreement with the National Museum management and the owner of the property to have limit the activities, lalo na at the top of the petroglyphs, to avoid bawal silang magtayo ng building actually sa taas. And then yung paggalaw, bawal siyang daanan ng heavy equipment sa taas. And then isa yun sa nakasaad sa consent and agreement with the management ng National Museum sa kasi owner. And then alam po nila kung hanggang saan po ang pwede silang mag tayo man, or pero it's talaga threat po yung residentials. Threat po talaga kasi hindi natin alam kung hanggang saan, kung gaano kalakas ang impact ng residential developments in terms of yung capacity ng ating petroglyphs, yung rock shelter mismo. Ayan. Kung saan yung petroglyphs. Yeah. Okay, thank you, Miss. So, dito naman po, what is the biggest environmental or human threat currently facing rock art that is not yet fully controlled by the current framework? Sa ngayon, yun nga, yung residentials natin, hindi natin alam hindi namin control talaga kung hanggang saan din sila nag-stand, kung nag-stick ba sila doon sa agreement or lumagpas ba sila doon sa agreement. Ganon. And then, ang LGUs naman, ang alam ko naman sa LGUs, they're trying naman na ma-implement nila yung kung ano po yung dapat, no? Kasi may mga tayo permits for the improvements, kung ano lang pwedeng lang gawin, mga ganon.
Pero hindi natin alam talaga kung lahat ng yan, mga developments na yan ay makakasira. Kasi lalo na adjacent lang talaga sa petroglyphs. So, yun yung pinaka, ano namin, worried din, no? Yeah. Tsaka threat na maaring makasira sa petroglyphs. Okay po. Although, ang owner naman is, willing naman talaga siya na i-preserve yung petroglyphs natin. Lalo na yung owner na si Mr. Alexander Asuncion. Okay, thank you. Thank you so much po, Miss. Number 7 po, how are tourism revenues or government budgets being reinvested into the physical preservation of the petroglyphs? So ngayon po, mayroon naman pong plan ang ating National Museum, lalo na yung RCCFD, yung Restoration and Conservation Laboratory by Management Division, na magkaroon po sila ng program regarding the training, yung kung paano natin mapanatili yung ating petroglyphs at saka sa lahat ng collection ng National Museum actually. Tapos kinukuha din sa amin kung ano yung mga opportunities, threats, strength, mga ganun po. So, rest operational planning, meron ang National Museum to situate kung ano yung mga pwede nilang gawin para ano yung ma-contribute nila or ano yung mga program na maaring gawin para ma-preserve ang petroglyphs natin. So, lahat po yan, pati sa collection ng National Museum. So, naka-program, hopefully tayo ang susunod. Si petroglyphs ang susunod. Kasi, inaano naman namin, pinaparating naman namin sa management na ano po ba yung assessment na maaring gawin for the protection or preservation ng ating petroglyphs. Lalo na yung mga threat natin, like yung mga, yung mga roots minsan, yung mga ganun. Yung pag-cleaning, particularly sa pag-cleaning. Although, ating mga maintenance naman po, ay to avoid naman po sa petroglyphs na kumapit yung roots, nagka-cut sila ng roots pagka malapit na siyang kumapit, kapag lumalaki na yung roots actually. Yun lang ang ginagawa ng mga maintenance natin. Which is, hindi ko alam kung enough, no? Para ma-avoid yung pagkapit, no? So, pagdating naman sa petroglyphs mismo, yung mga carvings, hindi talaga namin ginagalaw. Kasi, unless we are authorized to paggalaw. Kasi, ang alam ko, last na gumalaw dyan, yung RCCM, Conservation Laboratory Section, na sila yung may alam kung paano i-preserve yung mga ganitong heritage site. So, sila talaga yung may mga training sa ibang bansa para mag-conduct ng cleaning, sa artwork, or kasama na ito, petroglyphs. Kung mayroon na silang gamit na equipment or materials like soft brushes, mga ganun lang. So, hindi na namin alam actually. Siguro pwede kaming lalo na yung mga tao dito, pwede kaming i-train and then authorize for that activities kung sakaling i-authorize nila. Pero ang alam ko sa preservation ng petroglyphs is kung ano yung pagka-natural niya na ganon siya, yun yung ipe-preserve natin. So, dapat bawal gumalaw kasi eventually maaring mabura or deteriorate kasi. So, as much as possible, prevention. Yan po. Yung, speaking of, ang tawag dito, Miss, maintenance, mga let's say, mga 3 months ba yung let's say, mga roots, mga po, or walang range? Wala namang pero every Monday kasi, nag-clean lang sila sa area, din sa floor. Pero yung roots, once a year or every 6 months lang. Okay. Hindi talaga lagi lang. Okay po. Sige po. So, thank you po. So, sa number 8 question, Miss, what long-term, quote-unquote, cultural mapping or regenerative projects are in the pipeline to ensure this site survives for the next generation? Actually, sa National Museum naman, mayroon pong project sa ngayon na to have a kiosk na sasakupin na niya kung ano meron sa area. So, de-describe niya kung ano makikita dito, endemic plants, animals, and then related to the petroglyphs. De-describe po ng National Museum yan. And then, magkakaroon po ng equipment. Tinatanong nga kami kung ilan kailangan namin equipment. Sabi ko,
Ma'am, siguro kung gusto niyo pong lagyan yung provincial, isa. Sa Angono, dalawa. Sa Binangonan, tatlo Tatlo. na. O sa aming office, 4 Yun na. nga yung sabi rin ni Sir Oh, Miss. so, Oo. nasa inyo po kung ano po yung kaya ng budget. Kasi yun po yung puntahan ng bisita. Yeah. So, kayo na po bahala. Sa management na po ang bahala kung ilan ang ilalagay ng equipment. Kasi doon sa kiosk, sakop na niya lahat. I-describe na niya lahat kung ano yung nakita sa loob. Ayun, naka-register ba? Ay, yes, yes, sila ata yung Okay. nakapag-register sa kanila. Madami sila. By group kadalasan ngayon. Thunderbird din pa kwento. Okay, number 9 po, Miss. How do you communicate the natural cultural treasure status ng petroglyphs sa local community or sa mga bisita to ensure na we have the sense of ownership and parang dahil natural cultural treasure to kailangan natin to protektahan. Actually po, mayroon pong si Angono Rizal ngayon, yung mga ating mga senior citizen, and then may mga groups sila na tinutour talaga nila dito sa petroglyphs. From time to time, nung mga nakaraang buwan, every Wednesday sila, minsan every Monday sila, tinutour sila dito para, tas ang ginagawa namin, ginaguide namin sila, ina-orient namin sila kung anong mayroon tayo dito. And then sometimes, pag may mga programs kami, kumukuha kami sa nearby schools, and then kung ano din yung mga groups nila na pwedeng mag-participate sa aming program. And then, part of the program, yun, i-describe namin yung history and background about the petroglyphs, and then, anong significant nito, and then kung paano siya i-preserve, yun. Okay po. So, more like, may mga initiation din talaga kayong ginagawa, Miss, just to inform the people na Yes, petroglyphs po. natin. Kahit nga sa tricycle driver, Miss, pagka every time nasasabi niya, di ko alam to, ngayon lang ako nakakapasok, sabi ko, Sir, kuya, hindi mo alam to, national cultural treasure to, ito ay na-recognize as, dineclare to as the oldest form of art in the Philippines. Sabi, pag may mga bisita ka, dalhin mo dito, ginaganon ko. Actually nga kanina yung Move It, Miss, yung nasakyan kasi ng Move It ako papunta rin. Sabi niya, ano dyan, sir? Dito ako nag-work. Sabi ko, hindi po kuya, nagre-research po kami. Sabi niya, ano po ba yan? Sabi ko, National Museum po. Sabi niya, may National Museum pala dito. Pwede pumunta yung anak ko dito. Sabi ko, ayaw po, pwede po kasi ano po yan, petroglyphs po yan, rock carving na parang sobrang tanda na let's say estimated siya, mas matanda pa kay Cristo. Parang gano'n siya. Hindi goods yan. Mas maganda pa rin yung local din, no? Like LGUs, and then mag-initiate din sila actually, yun nga. Na to have orientation, kunwari every Monday, or may mga talaga lugar na pupuntahan talaga. Sa ibang sa ibang region like Iloilo, example ko lang Iloilo, no. Nagbabarangay mobile boxes sila. So ini-exhibit nila kung ano yung meron sila sa museum, dinadala nila sa barangay para yung hindi nakakapunta sa museum, at nakikita least nila. May idea. ganun sila. Pero dito kasi, dahil ang ating staff ay tatatlo lang as NMP staff. Pero pag nadagdagan siguro, baka pwedeng gawin din ni NMP. Sa ngayon po kasi ang aming director to ay from Iloilo yan. So, na-experience niya yung mga ganun. Sila yung nag-initiate. So, parang may alam siya. Sila nag-initiate ng mga ganung programa na magkakaroon ng exhibit to the barangays. Minsan sa mall sila nag-exhibit. Kahit mga babae yung mga staff doon, kaya nilang maximize yung tao nila. And then pati janitor at security, maximize nila. Dinadala nila yung mga replica sometimes sa malls or sa barangays para malaman ng community na ito yung ini-exhibit sa National Museum. Ayun nga po yung sinabi nga po ni Sir na in a way sayang rin kasi nga as much as possible kung mabibigyan kasi kung mapapakita lang kasi sa tao yung value ng mismong petroglyphs, nasa matik na yun parang sasama na sa kanila yun na yung analyzation or like realization na okay, we need to protect this. So parang ganun nga po, better po na may ganung initiation. Maganda kung pati LGU talaga tutulong din sila. Siguro kulang siguro i-coordinate na lang din with the LGUs, and then to have a program kung paanong a dissemination nito, at saka kung ano pa yung mga programa na maaring gagawin between collaboration with the National Museum Management and the LGU for the program activities. So, ano yung mga gagawin para mapuntahan yung mga lugar na hindi talaga bumibisita sa ganitong lugar.
Ayun nga po. Ayan. And for the last, hindi naman po siya part of question, may mga last message po ba kayo, Miss, for the documentation din po na pwede namin madagdag sa paper? Actually, dahil ako imparting time, no? And, pero I'm hoping naman kung i-accept o i-approve man ng National Museum, I'm trying to, pa-transfer ako sa Peña Blanca Field Station yun ng National Museum para hindi naman matigil sana yung aking NNP services, no? So, as empleyado ng National Museum, ito try ako na magpa-transfer doon sa Peña Blanca, Cagayan, which is mas malapit doon sa residence namin sa Cabagan, Isabela. Pero sa whole stay ko naman sa National Museum, kung in case man na hindi ma-approve yung aking request for transfer doon, syempre very thankful ako dahil sa trust nila bilang dinesignate din nila ako as officer in charge dito. Since March 2021, ako na ngayon officer in charge dito sa site. So, siguro nakikita rin silang na value doon sa aking services siguro. So I'm very thankful lalo na sa aming director general na si Director Jeremy Bars na nakikita niya yung mga ganung bagay kahit paano na-recognize din po niya yung work effort mo. Sabi nga niya nitong mid-year assessment namin last December, thank you for the commitment to the National Museum, to our agency, kung paano natin ma-meet yung target. May mga ganun siyang messages. So, nakaka-overwhelm din. Na parang, kahit dun lang sa maliit na message, magaganahan kang magtrabaho for the National Museum. Ganun. Pero, yun lang. Maraming salamat. And yun lang, Miss. Thank you so much po for the Ayan. participation po. Like, Okay. this is really a big help for us as researchers rin po. And in a way, for the preservation of the petroglyphs rin Yes, po. sir. Kasi this is educational purposes rin po talaga and malaman rin po ng ibang students or ibang tao about the petroglyphs po. And with that po, Miss, magpapaano lang po kami, Miss. Siyempre, for permission po. Ayan po, Miss. Hindi pa ba ito yung huli kong napirmahan? Ay, iba po yun, Miss. Iba For, pa? ano po yun, for para sa questionnaire po yun. Ito naman po is for your documentation na po since nag-record nga po tayo Okay. and ayun, important po yung consent nyo with that.